Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kamag-anak mismo ni Ate Rose. Naitago na lang natin sa pangalang Jomar. Taong 1971, Dingle, Iloilo. Itong mga panahong ito, nakatira sa isang tahimik na lugar sa Dingle. Itong si Jomar kasama ng pamilya niya. Ang pinagkakakitaan ng pamilya nito nila Jomar ay yung pangunguha ng kahoy sa loob ng gubat. Nangunguha sila ng kahoy doon para sibakin, gawing bangko, mesa, at kung ano-ano pang pwedeng gawin sa kahoy. Yung matitira sa mga kahoy, ibinibenta pa nila. Yung ibang bumibili nga sa kanila, ginagawa lang yung panggatong. Dahil walang kakumpetensya itong pamilya ni Jomar sa ganyang klase ng negosyo, dagsa at kabi-kabila ang mga namimili sa kanila. Ang kinagandahan pa niyan, meron silang pwesto sa palengke, kaya yung mga nagagawa nilang bangko, mesa, o kahit anong produkto na gawa sa kahoy, madali nilang nadidispatcha. Ang resulta, araw-araw kailangan nilang pumunta sa loob ng gubat para manguha ng mga kahoy. Sa halos araw-araw nilang paglalakad ng tatay niya at isa pa niyang kapatid, meron sila palaging nadadaan ng lumang-lumang bahay doon. Kakilala nila yung nagbabantay ng lumang bahay na yon, si Mang Omeng. Ipinagkatiwala kay Mang Omeng yung bahay na yon. Yung may-ari kasi, nasa Amerika na at walang kasiguraduhan kung babalik pa siya ng Pilipinas. Basta ang sabi lang, alagaan yung bahay niya. At kung gusto niyang itira doon yung pamilya niya, ayos lang din sa may-ari. Sa kasamaang palad, walang pamilya itong si Mang Omeng. Mag-isa lang siya sa buhay. Kaya naman, mag-isa lang din siyang nagbabantay nung bahay na yon. Nakasanayan nilang mag-anak na kapag araw ng Biyernes, dumadaan sila sa mismong bahay ni Mang Omeng para abutan ito ng almusal. Kapag kasi Biyernes, nagluluto ng masarap na almusal yung nanay ni Jomar kasi huling araw na yon ng trabaho nila. Sabado-Linggo kasi, rest day nila yun eh. Halos ilang taon din nilang nakasanayang gawin yan. Hanggang sa ito na, pumasok na yung taong 1971. Pansin nila kay Mang Omeng, parang meron ng matinding sakit, pero ayaw niyang magpatulong. Kapag tinatawag nila ito para lumabas ng bahay, palagi nitong sinasabi na, "Hindi ko na kayang bumaba. Iwan niyo na lang dyan yung pagkain. Kukunin ko mamaya." Totoong ubo yun. Excuse me lang. Tinatanong naman nila kung ayos lang ba siya, anong nararamdaman niya, gusto niya ba ng maiinom, gusto niya bang dalhin siya sa ospital. Pero wala itong binibigay na sagot sa kanila. Tapos sinisinghalan pa sila kapag nahihirapan na itong sumagot. Kasi nga papaos-paos na siya tapos hindi pa sila magkarinigan. Nasa taas kasi yung matanda. Sila naman nasa baba ng bahay. Normal lang siguro yung maging iritable siya. May nararamdaman na kasi. Mula nung naging bugnuti na itong si Mang Omeng, kahit pa araw ng Biyernes,
Hindi na sila dumadaan sa bahay nito para hatiran siya ng pagkain. Tuwing dadaan sila doon, tinatanaw na lang nila yung bahay ni Mang Omeng mula sa malayo. Nakikita nila minsan na nakadungaw yon sa bintana pero hindi sila pinapansin kahit na kinakawayan nila ito. Meron pa nga isang beses, nung nakita nila ito sa bintana, bigla na lang niyang sinarado yung bintana niya. Halos 2 o 3 linggong naging ganun ang ugali nung matanda. Pero makalipas ang 3 linggo, hindi na nila ito muli pang nakita. Yung bahay naman, minsan bukas yung pinto, minsan sarado. Ibig sabihin, meron pa ring tao. Isang Biyernes ng hapon, 2 lang sila ng kapatid niya ang pumunta sa gubat para manguha ng kahoy. Tumulong kasi yung tatay nila sa nanay nila na mag-ayos ng pwesto sa palengke para sa huling araw ng pagtitinda nila. Kasi nga 'di ba, pahinga sila ng Sabado at Linggo. Ayos lang naman sa kanilang magkapatid 'yon. Ginagawa naman talaga nila 'yon kahit wala yung tatay nila. Nung papunta pa lang sa gubat, nadaanan nila yung bahay ni Mang Omeng. Nakasarado lahat. Ultimo yung mga bintana sa itaas. Di na nila pinansin kasi nasanay naman na sila ng ganun eh. Nung nasa gubat na sila, naisipan ng magkapatid na mag-ikot-ikot muna kasi maaga pa naman at saka huling kuha na nila ng kahoy para sa linggo na yon. May 2 araw silang pahinga. Kaya ayun, naglaro sila, nag-ikot, naghanap ng mga punong may prutas, at nung pagod na sila, tsaka pa lang sila naghanap ng mga magagamit na kahoy. Dahil sa sobrang pagod nila, ang bagal nila ngayong gumalaw, kaya ang konti ng nakuha nilang kahoy, inabot din sila ng maghapon doon. Mga bandang 4:00 ng hapon, medyo papadilim na. Naglakad na kaagad silang magkapatid papauwi, bit-bit ang kanilang mga kahoy. Nang mapadaan sila ulit sa bahay ni Mang Omeng, di na tinitingnan ni Jomart yung bahay kasi nagmamadali na siyang umuwi eh. Mayayari sila sa mga magulang nila kapag naunahan silang makauwi nun sa bahay. Maya-maya pa, biglang nagsalita yung kapatid ni Jomar ng, "Manong, tingnan mo yung bahay ni Mang Omeng oh. May matanda sa bintana." Pagtingin ni Jomar, meron nga. Ang matindi pa, 2 matanda yon. Napahinto silang magkapatid. Tapos tiningnan nila kung sino ba yung 2 yon. Sa pagtitig nila, nakita ni Jomar na iba yung 2 matanda na yon. Sobra nitong papayat, as in butot balat na lang. Halos makalbo na rin sila dahil sa ninipis ng buhok nila. Tapos kulay puti pa. Inisip nila baka mga magnanakaw. Nang bigla na lang, kumaway yun sa kanila at para silang niyayayang pumasok sa loob ng bahay. Nagkatitigan sila ng kapatid niya. Tapos naramdaman nilang merong hindi tama. Doon sa baba ng bintana, bilang manipis na kahoy lang naman yon, napansin nila na merong tumutulong malapot na likido.
Sa ilang minutong pagtayo nila doon, nakita nilang dugo pala yung tumutulo sa ibaba ng bintana at nagkalat na yon sa lapag. Walang tigil sa paggawa yung dalawang matanda na halos hindi na nila makita ang mga kamay nito dahil sa sobrang bilis ng paggalaw. Ang sabi ni Jomar sa kapatid niya, bilisan nilang makauwi para makahingi sila ng tulong sa kanila. Binuhat ulit nila yung mga daladala nilang kahoy at nagmamadali na silang tumakbo papauwi. Nang makarinig sila ng tunog na parang kinakatay na baboy na paos na hindi maintindihan. Kahit malayo yung tunog, ramdam nila na pumasok yun sa loob ng mga tenga nila at ang sakit nun sa pakiramdam. Pagbalik nila ng tingin sa bahay ni Mang Oming, wala na doon yung dalawang matanda. Ang sabi ni Jomar, "To, lapag mo na yung mga kahoy. Tatakbo tayo. Mga aswang yun, To! Takbo!" Iniwan nila lahat ng daladala nila at kumaripa sila ng takbo. Habang tumatakbo sila, nakakarinig sila sa ilalim ng lupa na merong mga nagtatawanan. Naguguluhan na sila eh. Hindi nila alam kung sa itaas ba, sa gilid, o kung saan man yung tumatawa na yon. Pero ang lakas kasi ng pagkakarinig nila na nanggagaling yun sa ibaba. Nang bigla na lang, nakaramdam si Jomar ng napakalamig na latay sa likuran niya. Pumasada yung latay na yun mula sa itaas ng puwetan niya hanggang sa batok niya. Kasabay nung latay, may narinig sila sa likod nilang yung kapatid niya. Sigaw na ng sigaw ng, "Tulong! Tulong!" Si Jomar naman, parang babagsak na kasi bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo eh. Laking pasasalamat na lang nila dahil meron silang nakasalubong na mga mangingisda. Doon kasi sa kabilang bahagi ng nilalakaran nila papauwi, dulo nun ilog na eh. Patungo doon yung mga mangingisda para maglatag ng lambat nila. Pagkita sa kanila ng mga yon, nagulat sila kasi bakit nagmamadali silang tumatakbo tapos mukha silang mga takot na takot. Bumagsak na sa lupa si Jomar nun at wala na siyang naalala pa. Nagising na lang siya. Nakatagilid ang katawan niya. Pinupunasan ng nanay niya yung noo niya. At merong manggagamot na nasa tapat niya. Si Tatang Julio kung tawagin sa lugar nila noon. Ang sabi ni Tatang Julio, "Gising na yung anak ninyo. Lilipat na ako sa likod." Tanong ni Jomar sa nanay niya, "Nay, anong nangyari? Nay, nahihilo ako, Nay. Ano yun? Ano yung naririnig ko, Nay? Ang sakit sa tenga! Ang sakit sa tenga, Nay!" Ayon kay Jomar,
pakiramdam niya nun. Punong-puno ng kuliglig yung magkabilang tenga niya. Tapos pinipilit nilang lumabas mula sa loob. Ang sakit talaga sa pakiramdam nun. Halos magmakaawa na siya sa nanay niya. Nang may maramdaman siyang mainit na dampi sa likuran niya, na mula batok paikot sa buong likuran niya. Ang ginhawa sa pakiramdam nun. Tapos yung sakit at ingay sa tenga niya, dahan-dahang nawala. Nakahinga na rin siya ng maluwag nun. Matapos yan, hinilot na lang siya nung manggagamot. Halos mangiyak-ngiyak yung nanay niya habang tinitingnan nito yung likuran niya. Tanong ni Jomar sa nanay niya, "Nay, ano bang nangyari? Ano bang meron sa likod ko?" Niyakap lang siya ng nanay niya habang umiiyak at hindi nito sinasagot yung mga tanong niya. Kaya ang tinanong na lang ni Jomar yung kapatid niya na kasama niya. Ang tanong niya dito, "To, ano bang nangyari kanina? Nadapa ba ako?" Tumingin-tingin muna yung kapatid niya sa nanay at tatay nila. Nang magsalita ito ng, "Manong, hinabol tayo ng aswang kanina eh. Nakalmot yung likod mo." Nagulat si Jomar sa narinig niya. Dahil yung inaakala niyang panaginip lang, totoo palang nangyari. Biglang nagsalita si Tatang Julio. Wika nito, "Hindi lang basta kalmot ang nangyari sa'yo. Nilagyan ka ng aswang na yon ng isang marka. Hindi sila titigil hanggat hindi ka nila nakukuha." Natatarantang tanong ng tatay ni Jomar, "Tang, meron pa bang paraan para mawala yung marka?" Sagot nung matanda, "Meron pa. Pero sa ngayon magkakalat muna tayo ng pangontra sa paligid ng bahay ninyo para hindi makalapit yung aswang na yon sa anak nyo. At bukas, susunduin ko yung dalawang kapatid ko. Kasi hindi basta-basta yung aswang na naglagay ng marka rito. Nakakatakot. Ngayon lang ako nakakita ng ganito." Ilang minuto pa lang silang nag-uusap, bigla na namang sumakit yung tenga ni Jomar at ang malala pa nito, pakiramdam niya merong kung anong gumagalaw sa loob ng tiyan niya. Ang sabi ng manggagamot, hindi kakayanin kung maghihintay pa sila hanggang bukas. Yun ding gabing yun, pupuntahan na niya yung mga kapatid niya. Samahan na lang siya ng tatay ni Jomart para mas mabilis silang makapunta doon. Walang pagdadalawang isip, pumayag na itong tatay ni Jomar. Di naman yung kalayuan sa kanila, kaya madali silang makakapunta doon. Ang bilin sa kanila ni Tatang Julio, maglagay sila ng kutsilyo sa ilalim ng una ni Jomart at lagyan nila ng asin yung 4 na sulok ng bahay nila. Wag na wag silang lalabas ng bahay kahit na anong marinig o makita nila. Iwan lang din nilang bukas ang pintuan para wala rin silang marinig na kakatok. Matapos ang mga bilin ni Tatang Julio, umalis na sila ng tatay ni Jomart. Wala nang intro-intro.
Ang sabi nung kapatid ni Jomar, "Nay, yan yung narinig namin ni Manong bago siya himatayin." Tapos si Jomar, makikita mo sa mukha niyang wala siya sa sarili niya. Nanginginig at tumitirik-tirik yung mga mata niya, kasabay ng panginginig ng katawan niya. Nagsasalita ito ng, "Nay, Nay, kukunin nila ako, Nay. Ang sakit ng katawan ko, Nay." Tarantang-taranta yung nanay nila. Hindi niya alam yung gagawin. Ang sabi nung kapatid ni Jomar, "Nay, ang sabi maglagay tayo ng kutsilyo sa ilalim ng una ni Manong, di ba?" Sa taranta nila, hindi nila makita kung nasaan yung kutsilyo. Ang naisipang ilagay ng nanay niya yung itak na ginagamit ng tatay nila sa bukid, kasi natataranta na sila. Pero paglagay niya ng itak sa ilalim ng una ni Jomar, wala pa ring pagbabago. Nanginginig pa rin ito at panay ang hingi ng tulong sa nanay niya. Tangkang isasarado na sana ng kapatid ni Jomar yung pinto, nang bigla na lang may nakita siyang nakatayo sa labas na matandang lalaki. Grabing namumutla yung buong balat. Tumutulo ang laway. Panay ang buka ng bibig at merong lumalabas na tunog dito na, yung itsura ng matanda, akala mo patay na nabuhay. Tapos kakaiba ang alingasaw ng katawan nun. May pagkakahalin tulad sa amoy ng daing na may kombinasyon na amoy ng nana. Masakit sa sikmura yung amoy. Hindi napigilang maduwal ng kapatid ni Jomar. Nakatayo lang yung matanda doon habang ginagawa niya yung kakaibang tunog na yon, at nakaturo ito kay Jomar. Wala silang magawang magnanay kundi magsisisigaw at manghingi ng tulong sa mga kapitbahay nila. Ang kaso lang, magkakalayo yung bahay-bahay doon. Kahit anong sigaw nila, walang makakarinig sa kanila. Wala na. Pahina na ng pahina yung boses ni Jomar. Pumunta kaagad yung kapatid niya sa kusina para kunin yung asin. Pag-angat niya kung saan nakalagay yung palayok na pinaglalagyan ng asin nila, nakita niyang ando doon yung kutsilyo sa likod nun. Agad na kinuha yon ng kapatid ni Jomar at inabot niya sa nanay niya yung palayok na may asin. Paghawak ng nanay niya doon sa palayok, walang pagdadalawang isip, sinabuyan niya kaagad ng asin yung matandang nakatayo sa labas ng bahay nila. Walang tigil niyang sinasabuyan yun habang nagsisisigaw siya ng, "Lumayas ka rito! Demonyo ka! Layuan mo ang anak ko!" Rektang binabato ng nanay ni Jomar yung asin doon sa matanda, pero hindi ito natitinag. Nakikita nilang tumatama yon sa balat ng matanda, pero pinapagpag niya lang yon. Ang ginawa ng kapatid ni Jomar, inalis yung itak na nasa ilalim ng unan niya at pinalit niya yung kutsilyong nakita niya sa kusina nila. Pagpalit na pagpalit niya, bigla na lang umingay sa labas yung matanda. Ganon ulit yung tunog niya. Yung ang matindi pa nito,
Meron din silang narinig na ganyang tunog mula sa bubungan nila. Dito naalala ng kapatid ni Jomar na dalawa nga pala yung matandang nakita nila sa bahay ni Mang Omeng. Si Jomar bumalik sa wisyo niya at unti-unti na ring lumalakas. Pero gada babangon siya at maaalis yung ulo niya sa unan, sumasakit ang ulo niya, tapos pakiramdam niya hihimatayin siya. Kaya ang pwede niya lang gawin, ilapat yung ulo niya sa unan niya na merong kutsilyo sa ilalim. Maya-maya pa, biglang nawala yung matanda na nasa labas ng pintuan nila at nawala na rin yung ingay. Nakahinga silang mag-anak ng maluwag. Tanong ng kapatid ni Jomar, "Nay, wala na ba sila?" Umiling-iling lang yung nanay nila kasi hindi din naman niya alam eh. Pero sa gilid ng bahay nila, merong malalakas na tawanan silang naririnig na may kasabay na pagbutas sa dingding ng bahay nila na gawa lang sa pinagtagpi-tagping pawid. Hindi na nila alam kung anong gagawin nila. Halos mag-iisang oras na ring namimeste yung dalawang matanda na yon. Nang bigla na lang tumahimik ulit at umungol ng napakalakas yung kalabaw nila na nakatali sa gilid ng bahay nila. Matapos ang malakas na ungol na yon, kumalma na sa paligid at nawala na rin yung mga sakit na nararamdaman ni Jomar. Halos mabaliw silang mag-anak dahil sa karanasan na yon. Kasi unang beses lang nangyari sa kanila yon eh. Ilang minuto pa ang lumipas, nakabalik na yung tatay ni Jomar kasama si Tatang Julio at ang dalawa pa nitong kapatid. Pagpasok pa lang ng tatay ni Jomar sa bahay, sinalubong na nila ito at sinabi nila ang lahat ng nangyari nung wala sila. Yung tatlong matanda nasa labas lang. Marami kasi silang nakitang bakas na merong mga aswang ang pumunta sa bahay na yon para guluhin silang mag-anak. Pinag-aaralan ng tatlong matanda kung anong lahi ba ng mga aswang yung pumunta doon at yung naglagay ng marka kay Jomar. Makalipas ang ilang minuto, pumasok na si Tatang Julio sa loob ng bahay nila at ang wika nito, "Iabot mo sa akin yung kutsilyo na nilagay sa ilalim ng unan. Ikaw mismo mag-abot sa akin." Si Jomar yung kinakausap ni Tandang Julio. Paghawak ni Jomar doon sa kutsilyo, nakaramdam siya ng konting kuryente na rumekta sa batok niya. Hindi niya alam kung ano yon pero nakakakiliti at nakakakilabot yung pakiramdam. Pag-abot niya kay Tatang Julio ng kutsilyo, ibinalot yun sa telang pula at inilagay sa gitna ng bahay. Ang sabi ni Tatang Julio, "Ito ang magsisilbing pangprotekta mo sa bahay na to. Dapat ngayong gabi, matanggal na kaagad natin yung marka sa likod mo. Dahil lalala pa yan." Tumangu-tangu lang si Jomar at nakikinig siya sa lahat ng payo ng matanda. Ang daming ginawang orasyon sa kanya nung tatlong matanda. May mga ritual ding ginawa sa kanya na hindi na niya maalala. Mga bandang 5:00 na ng madaling araw, hiniling nung tatlong matanda na magpapahinga muna sila. Gawa ng
Hindi biro yung mga ginawa nilang ritual para kay Jomar. Pero yung marka, nanatiling malalim, nakakatakot ang itsura, at ni konti, hindi yun nabawasan. Nung kukunin na ng tatay niya yung kalabaw nila, bigla na lang itong napasigaw ng malakas at nagtatatakbo papasok ulit sa loob ng bahay nila. Wika nito, "Tatang Julio, yung kalabaw ko, patay na!" Biglang bangon sa higaan nila yung tatlong matanda at pumunta yon sa gilid ng bahay nila. Lahat sila, nakita nilang bulwak ang tiyanong kalabaw at sabog-sabog na nakakalat ang iba't ibang laman loob nun sa lupa. Pero wala itong puso, atay, at kanang hita. Nilapitan yon ng isa pang kapatid ni Tatang Julio at meron siyang inihip-ihip na kung ano sa bangkay nung kalabaw. Ang sabi nito, "Tabunan nyo kaagad ito ng lupa. Hindi nyo na pwedeng kainin ang laman yan. Mahahawa kayo sa pagiging aswang nung dalawang yon kapag kinain nyo. Naintindihan ninyo? Lalo ka na bata." Tinuro nun si Jomar. Agad naman nilang tinabunan yon ng lupa. Pero yung tatay nila, sobrang sama ng loob. Halos mangiyak-ngiyak siya sa nangyari. Kasi isa yon sa panghanap buhay nila eh. Tapos mawawala na lang kaagad. Sa gigil nitong tatay ni Jomar, sinabi nito na pupuntahan na nila yung bahay ni Mang Omeng kung saan nila nakita yung dalawang matanda. Magpapasama siya sa pinuno ng lugar nila. Kokomprontahin niya yon at gagamitan na niya ng dahas para alisin yung marka na nilagay kay Jomar. Mahigpit na bilin ni Tatang Julio, huwag gagawa ng padalos-dalos na desisyon. Unang-una, walang naniniwala sa lugar nila na merong aswang na nakatira doon. Pangalawa, kung galit ang paiirali niya, matatalo siya at mahuhulog siya sa patibong na ginawa ng mga aswang. Tuso ang lahi ng mga yon. Tanong ng tatay ni Jomar, "Ano bang pwede nating gawin? Maghihintay na lang? At saka, bakit alam mo lahat yan, Tatang?" Sagot nito sa kanya, "Wala tayong ibang pwedeng gawin kundi maghintay ng pagsapit ng hating gabi. Yan kasi ang oras na makakalabas sila at makakapunta rito. Pero kapag umaga, hindi mo makikitang lalabas ang mga yan. Hindi ako ang may alam ng bawat detalye, kundi itong kapatid ko." Yung kapatid niya na yon, yung nag-ihip ng orasyon doon sa bangkay nung kalabaw. Dati na pala niyang tinutugis yung dalawang matanda na yon. At ang matindi pa, nasa malayong baryo noon. Dahil napalayas niya at nahirapan ng mambiktima yung magkapatid, nagpatalon-talon sila ng iba't ibang baryo para makakain ulit. Gawa ng ilang taon nang hindi nakakakain ng tao yung mga yon. Kaya ang hihina at ang papangit ng mga itsura nila. Pero wag na wag silang magpapalinlang sa panlabas na anyo nung dalawa. Dahil ito yung mga klase ng aswang na mas matanda at mas mahusay pa ng 10 ulit sa mga ermetanyo.
Kaya hindi sila basta-basta tatablan ng mga ordinaryong pangontra. Ang dapat nilang pagtuunan ng pansin ngayon, yung maalis yung marka ni Jomar. Kapag naalis na nila yon, yung tatlong magkakapatid na ang bahalang tumugis doon sa dalawang matanda. Matapos marinig lahat ng tatay ni Jomar yan, aba, hindi siya naniwala sa lahat ng sinabi nung kapatid ni Tatang Julio. Pumasok ito sa loob ng bahay nila. Kinuha yung itak niya at naglakad papunta doon sa bahay ni Mang Omeng. Inaawat siya ng lahat ng tao sa bahay pero ayaw niyang magpaawat. Hindi niya matanggap yung nangyari sa kalabaw niya. Pinasamahan na lang siya ni Tatang Julio sa isa nitong kapatid. Akala nilang lahat, hihingi ito ng tulong doon sa pinuno ng lugar nila. Pero hindi. Yung direksyon na nilalakaran niya, patungo na kaagad sa bahay ni Mang Omeng. Wala na silang nagawa pa. Ultimo si Tatang Julio. Hindi na natulog yung dalawang matanda. Sinimulan na kaagad nila yung gamutan para kay Jomar. 2 oras ang lumipas. Nakarinig sila ng malakas na balagbag sa gilid ng bahay nila. Nagulat silang lahat kaya napalabas sila ng bahay. Pagtingin nila doon, yung tatay ni Jomar nakahiga, hinang-hina at napakarami nitong kalmot. Ipinasok nila kaagad ng bahay yung tatay ni Jomar kasi parang mamamatay na yung itsura niya eh. Hinihingal ito habang nagsasalita ng, "Tang, yung kapatid mo ando doon pa. Hinila ng malaking aso." Agad na tumakbo yung isa pang kapatid ni Tatang Julio para sumaklolo sa kapatid nila. Habang ito namang matanda, may kung ano-anong pinahid sa katawan ng tatay ni Jomar. Makalipas ang ilang minuto, unti-unti nang kumalma ito at dumiretso na sa pagtulog. Tinanong nila kung susunod ba si Tatang Julio sa mga kapatid niya. Pero hindi nito magawang iwan si Jomar. Nang bigla na lang, nagmamadaling tumakbo pabalik yung isa pang kapatid ni Tatang Julio at sigaw ito ng sigaw ng, "Julio! Julio! Si Manong! Hindi ko na makita!" Dito na lumabas si Tatang Julio at tumulong na rin sa paghahanap. Lumapit na yung nanay ni Jomar sa pinuno ng lugar nila para humingi na rin ng tulong. Ilang oras ang lumipas. Bumalik yung nanay ni Jomar sa bahay kasama ang ilang tao. Nakita nila yung kalagayan ni Jomar at yung tatay nito. Dito na sila nakumbinsi na totoo nga ang sumbong ng nanay ni Jomar. Yun ding hapon na yon, lahat sila pumunta sa bahay ni Mang Omeng. Pagsapit ng hating gabi, bumalik yung mga tao sa bahay nila at sinabi ng mga ito na sinunog na nila yung bahay ni Mang Omeng. Nakita nila sa loob no na nagkalat ang dugo sa lapag at may mga iilang lamang loob doon na hindi nila alam kung sa tao ba o sa hayop. Basta sinunog na lang nila kaagad yung bahay. Ilang oras din silang nag-abang kung may darating na tao, pero wala talaga. Tinanong ng nanay ni Jomar kung may nakita silang 3 matanda. Yung isa doon si Tatang Julio.
Ang sabi nila, wala talagang katao-tao yung bahay. Maging nung pagpunta nila, wala silang nakasalubong. Ultimo yung pag-uwi nila. Matapos ang usapan na yan, umalis na yung mga taong bayan. Habang naghahapunan, pakiramdam ni Jomar, may kung anong gumagapang sa likuran niya. Pinatingnan niya sa kapatid niya kung ano yon. Saksing buhay dito ang nanay niya, tatay niya, at bunsong kapatid niya na yung iniwang marka o sugat ng mga aswang sa kanya biglang naglaho. Sariwa pa yung sugat, di ba? Pero nawala yon sa isang iglap lang. Gumaan rin ang pakiramdam ni Jomar. Yung nararamdaman niyang para siyang nilalagnat, nawala yon. Yun ding gabing yon, naging tahimik naman ang lahat. Kinaumagahan, bumalik na sa dati yung lakas ni Jomar. Pero hindi pa rin sila nagtatrabaho. Pumunta sila sa bahay ng mga magulang nung nanay niya. Pagdating nila doon, kinuwento nila ang lahat ng nangyari. Naintindihan naman sila ng lolo at lola ni Jomar kasi may mga karanasan din ng mga ito pagdating sa mga aswang. Halos ilang buwan silang nanatili sa bahay na yon at sa araw-araw na pamumuhay nila doon, yung tatay niya walang tigil sa pagkwento ng naging karanasan nila ng kapatid ni Tatang Julio sa bahay ni Mang Omeng. Ayon dito, gigil at galit na galit siyang lumusob sa bahay ni Mang Omeng nang bigla na lang sumunod yung kapatid ni Tatang Julio. Sa kalagitnaan ng paglalakad nila, nanginginig na yung katawan ng kapatid ni Tatang Julio. Tinanong niya kung ayos lang ba yon, pero hindi sumasagot. Pagdating nila sa bahay nila Mang Omeng, bigla na lang bumukas yung pintuan nun at walang pagdadalawang isip, may kung anong hihila sana sa kanya, pero nagawang harangan yon ng kapatid ni Tatang Julio. Paghilang-paghila sa kapatid ni Tatang Julio, biglang sumarado yung pintuan. Pilit binubuksan ng tatay ni Jomar yung pintuan pero ayaw bumukas nun. Maya-maya pa, biglang may tumalon sa bintana sa itaas. Yung kapatid yon ni Tatang Julio at nagsisisigaw ito ng, "Tumakbo na tayo! Nasaksak ko sa leeg yung isa! Matatagalan pa bago magamot yun ang kapatid niya! Dalihan mo!" Nung tumatakbo na sila pabalik, pagtingin nila sa likod nila, may malaking itim na aso ang napakabilis na tumatakbo at hinahabol sila nun. Wala na. Alam nilang maaabutan sila pareho. Unang nakalmot doon yung tatay ni Jomar. Pakiramdam niya isang kalmot lang. Pero ang hindi niya alam, napakarami na palang ginawang kalmot sa kanya nun. Nasasalo lang ng kapatid ni Tatang Julio yung iba, kaya hindi niya nararamdaman. Sigaw ng sigaw yung kapatid ni Tatang Julio ng, "Takbo! Takbo! Huwag ka nang lumingon! Bilisan mo na ang takbo!" Kahit hapding-hapdi siya sa mga sugat niya, hindi na niya ininda yun. Kasi mamamatay sila pareho eh. Nung huling lingon niya, kagat-kagat ng malaking itim na aso na yun yung buong braso ng kapatid ni Tatang Julio. Yang kwento na yan, nakailang ulit yung tatay ni Jomar sa pagkwento. At habang kinukwento niya yon, makikita mo sa mga mata niyang maluha-luha siya.
Ilang buwan ang lumipas. Naisipan nilang bumalik na sa dati nilang bahay. Burado naman na sa mga isipan nila yung mga takot na dinulot nung dalawang matandang aswang. Naging normal na rin ang takbo ng buhay nila nun. Pero silang magkapatid, hindi na umaalis ng silang dalawa lang. Palagi na silang tatlo ulit. At sa tuwing dadaan sila sa dating bahay ni Mang Omeng, nagsasaboy sila ng asin sa likuran nila para walang makasunod na kahit anong elemento o aswang papauwi sa bahay nila. Ilang taon pa ang lumipas. Hindi na nila nakita pa si Tatang Julio at yung dalawang kapatid nito. Ni labi ng magkakapatid, wala rin silang nakita. Tanggap nilang namatay yung magkakapatid na yon para lang matanggal nila kay Jomar yung iniwan sa likuran niya na marka ng aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Parang ilang beses ko nang nabasa o narinig yung tungkol sa mga marka-marka ng aswang. Legit talaga no? Nag-iiwan sila ng mga marka sa mga bibiktimahin nila o yung mga gusto nilang yang gawin. Di ko lang sigurado kung lahat ba ng lahi ng aswang ginagawa yan. Kasi may mga aswang na rekta na kaagad na nang bibiktima Di ba? Lalo pa doon sa mga buntis. Ang nakakalungkot lang sa kwento, tsaka parang bitin, yung nawala yung tatlong manggagamot. Sayang lang, hindi natin narinig kung papaano sila nakipaglaban sa mga yon. Pero, ang lakas talaga ng mga matatandang aswang, no? Kahit sila Mamang at Tatay Dadoy nga, ilag sa mga yan Pero wala naman ako mahanap na dahilan kung bakit. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.